Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Sabado, ikapitong araw sa oktaba ng masayang pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay. Mamayang gabi at bukas ang ikawalong araw, ang huling araw ng oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay, kapistahan ng banal na awa ng Diyos. At sa ating ebanghelyo, narinig natin ang tatlong mahahalagang pagpapakita ni Jesus na muling nabuhay sa kanyang mga alagad at sa ilang mga kababaihan. Malinaw ng una niyang pinagpakitaan sa mga kababaihan na sumusunod sa kanya ay si Maria Magdalena. At sumunod, ayon sa ebanghelyong ito ni San Marcos, ang dalawang alagad na nagdesisyon umalis ng Jerusalem magpuntang Emmaus. Sapagkat para sa kanila, wala nang dahilan para magsama-sama pa tayo. Aalis na lang kami at pupunta na lang kami sa malayong bayan ng Emmaus. At ang pangatlong pagpapakita ay habang kumakain ang mga alagad. At sa pagkakataon na ito, sila ay para bang pinagwikaan ni Jesus na muling nabuhay dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bakit ba hindi kayo naniniwala? Bakit ba napakahirap para sa inyo ang tanggapin ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay? At nung masigurado na ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay tunay ngang naniniwala sa kanya ibinigay ang misyon sa kanyang mga alagad. Misyon na gagampanan ng mga alagad ng buong katapatan, ng buong katotohanan. Humayo kayo at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang mga alagad ang magiging mga saksi sa katotohanan na ito. Sila ang magpapatunay sa katotohanan ng mabuting balita na si Jesus na nagpakasakit at namatay ay tunay ngang muling nabuhay. Sa pagpapahayag ng mga alagad sa katotohanan na ito, sila mismo ay dapat kumbinsido sa kanilang sinasabi at sa kanilang ipinapahayag. Kaya nga bago tuluyang umakyat sa langit ang ating Panginoon, sinigurado niya na itong kanyang mga alagad ay magiging mga buhay na saksi sa katotohanan ng mabuting balita. Kaya ganito kaimportante ang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Kinakailangan sa ating mga sarili ay matagpuan ang matinding pananalig at pagtitiwala sa Diyos para tayo maging epektibong tagapagpahayag ng mabuting balita. At bukod doon, kinakailangan din makita sa ating gawa, hindi lamang sa salita ang ating ipinapahayag. Sabi nga, di ba, mas magiging epektibo tayong tagapagpahayag ng mabuting balita kung ito'y nakikita sa ating gawa. Sa araw na ito, ililibing na si Pope Francis. Ihahatid na siya sa kanyang huling hantungan at marami tayong nababasa at naririnig tungkol sa kagandahan ng kanyang pamumuhay bilang Santo Papa, kung papaanong tunay na isinabuhay niya sa salita at gawa ang kung ano ang kanyang ipinangaral. Kaya tularan natin ang napakagandang halimbawang ito ni Pope Francis habang patuloy nating ipinagdarasal
ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa.